May mga bato sa mundo na sobrang laki. Papapaisip ka na lang kung sinong may oras gumawa nito. Ito yung tinatawag na megalithic structure. Mga sinaunang konstruksyon na parang pinagsamang engineering project at leg day ng mga ninuno natin. Hindi lang basta bato, mga dambuhalang bato na sobrang laki, sobrang bigat, at sobrang tagal na nilang nandyan. Parang utang na di nababayaran. Ginawa pa ito noong 4000 BC hanggang 2500 BC. Makikita to sa iba't ibang parte ng mundo na hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino ang gumawa. Kaya tumutok lang at sisimulan na natin ang countdown ng top 15 megalithic mysteries of the world. Tito John's TV. Sa Lebanon, may isang lugar na parang ginawang Minecraft world ng mga ancient engineers. Ang tawag dito, Baalbek Trilyton. 3 batong kasing laki ng building na tig 100 tons bawat isa. Ang mga batong to ginawa pa bago dumating ang mga Romano. Ang problema, walang record kung sino ang orihinal na gumawa. Ang mga Romano daw ang nagpatayo ng Temple of Jupiter sa ibabaw nito. Pero yung pinaka-platform, mas luma pa raw. At eto pa, may mas malalaking bato pa sa quarry na tinatawag na Stone of the Pregnant Woman. Sobrang laki, mga 1,000 tons. At noong 2014, may nadiskubre pa na mas malaki, 1,650 tons. Ang tanong, paano nila ginawa to? Na walang forklift at walang crane. Hanggang ngayon, walang makapagsasabi kung ceremonial ba to, pang temple o pang flex lang sa mga kapitbahay. Sunod, pumunta tayo sa Peru. Isa to sa pinakaastig na fortress sa mundo. Gawa sa batong pinagtagpi na parang Lego, pero walang semento. Bawat bato may timbang na hanggang 350 tons at kahit anong lindol hindi natitinag. Ang mga Inca ang kadalasang binibigyan ng credit dito. Pero may mga naniniwala na may mas nauna pang civilization ang nagsimula ng construction kasi yung mismong mga Inca daw naniniwala rin na may mas nauna sa kanila. Ang tanong, sino ang nagplano? Sino ang nag-cut ng mga bato? Walang sulat, walang record, walang FB post, kaya mystery pa rin hanggang ngayon. Sa West Java, Indonesia, may bundok na literal na tinayuan ng mga terrace na gawa sa malalaking basalt stones. Ang pangalan, Gunung Padang, kung sa Tagalog, bundok ng mga nagpuyat. Ang site na to ang pinakamalaking megalithic site sa Southeast Asia. May 5 terrace, bawat layer may mga batong nakatayo at nakahiga, parang altar o observatory. At may mga scientists na nagsasabing baka may mas lumang istruktura sa ilalim, mga 20,000 years old daw. Pero dahil controversial yung dating, maraming archaeologist ang nag-aaway tungkol dito. May mga naniniwala, may mga nagsasabing natural lang daw. Hanggang ngayon wala nakasulat kung sino talaga ang gumawa. Pero sabi ng mga lokal, ginawa daw to ng mga hari at Diyos noon, o baka ng mga taong may sobra talagang free time. Punta naman tayo sa bansang Malta. Maliit na bansa pero malalaki ang bato. Ang pangalan ng templo, Gigantia, meaning place of giants, kasing bigat ng 50 tons bawat isa. At mas luma pa to kaysa sa Egyptian pyramids. Mga 5,000 years old na to. At ginawa ng mga taong walang metal tools, walang wheel at walang backbone. Ang tanong, paano nila naipatong? At ayon sa alamat, mga higante daw ang nagtayo nito. Kasi sino pa nga naman ang may lakas para magbuhat ng 50-ton limestone? Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung anong nangyari sa mga taong yun. Nawala sila bigla.
Sa France, higit 3,000 granite stones na nakaayos sa mahabang linya na parang parking lot ng mga bato. 4 kilometers yung haba nito, mga bato na tig 6 meters ang taas, at lahat nakaayos in perfect lines. Walang computer, walang drone, pero perfect ang spacing at walang nakakaalam kung bakit. Ang mga bato tinatayang nilagay doon mga taong 4,000 BCE, pero walang record kung sino ang gumawa. Walang pangalan, walang signature, kaya sabi ng iba, baka daw gawa ng mga ancient farmers na may artistic side. E kung ganon, sila ng OG interior designers ng mundo. Sa Nabta Playa, may stone circle na mas luma pa sa Stonehenge. Mga 6,000 BCE pa, at hindi ito basta patong-patong lang. May astronomical alignment pa, meaning nakatapat sa sunrise at sunset tuwing summer. Literal na ancient Google Calendar. Ang mga gumawa nito, mga nomadic cattle herders lang daw noon. Mga simpleng tao na marunong mag-alaga ng baka. At apparently, gumawa ng observatory sa gitna ng disyerto. Wala silang bakal, wala silang teleskopyo, pero hanep, accurate pa rin. Nung natuyo ang Sahara, nawala rin sila. At ang mga naiwang, tong mga bato na lang, tahimik na nagbabantay sa mga bituin. Alam nyo ba may pyramid sa ilalim ng dagat sa Japan? Ang Yonaguni Monument. Na-discover to ng diver noong 1986. Isang underwater rock formation na mukhang gawa ng tao. May mga akbang, tereses at mga right angle na kanto na parang ginupit ng ruler. Kung unang tingin mukha siyang ancient temple. Pero ayun na nga, debate pa rin hanggang ngayon kung gawa ba ng nature o tao. Wala pang artifacts na nahanap, kaya mahirap i-prove na gawa ng tao. Pero kung totoo nga, ibig sabihin may civilization sa Japan 10,000 years ago, bago pa man lumubog ang lugar sa dagat. Sa Russia, may mga libu-libong ancient mini houses na gawa sa giant stone slabs. May bubong, may dingding, may sahig, parang Airbnb ng mga sinaunang kaluluwa. Gawa mula sa sandstones o granite, pinagdugtong ng sobrang sakto ng walang semento. At may butas pa sa harap, bilog parang portal o pintuan. Sabi ng mga archaeologists, yan siguro dan papuntang kabilang buhay. Mga 3,000 BCE para ito ginawa. Walang nakasulat kung sino ang gumawa. Kaya sabi ng mga lokal, baka daw giants o ancient heroes ang nagtayo. Classic, pag walang may-ari, giants agad ang sisi. Pero kung totoo man na mga normal na tao ang gumawa nito, grabe ang sipag nila. Literal, hardcore construction gamit bato at kamay lang. Baka nga sila yung unang civil engineers ng mundo. Etong susunod, underwater ancient village sa baybayin ng Israel. May isang lumubog na barangay, ang Atlit Yam. Mga 8,000 years old na tong village na to at may mga bahay, balon at mga bato na nakaayos sa bilog parang stone circle. Kaya lumubog, tumaas daw ang dagat matapos ang Ice Age. So yung dating coastal village, ngayon nasa ilalim na ng tubig. Pero ang galing ng mga tao dito, may mga evidence ng agrikultura, pangingisda at ritual practices. At sa gitna ng lahat, may 7 malalaking bato na nakapalibot sa freshwater spring. May mga ukit at mga cap marks pa. Sabi ng mga eksperto, baka ritual site o templo ng tubig. At yung mga skeletons na nakuha, pinapakitang advanced na yung society nila. May DNA analysis pa. Ang tanong, paano nila naitayo yan? At bakit sobrang ayos ng pagkaayos ng mga bato? Pero isang bagay ang malinaw. Bago pa man tayo marunong lumangoy sa dagat, may mga taong nagtatayo na ng ceremonial stone circle sa ilalim ng tubig.
Dito naman sa Evru, may libu-libong menhirs, mga naglalakihang bato na tinayo ng pahalang, patayo, palihis, kahit anong gusto nila. At yung pinaka nakakabilib, ginawa to mga 4,500 hanggang 2,500 BCE. Meaning, bago pa tayo nagkakutsar at tinidor, sila nagbubuhat na ng tig-10 toneladang bato para lang ipatayo sa gitna ng bukid. Walang record kung sino ang gumawa, walang sulat, walang architectural plan. Ang clue lang natin, may mga ukit sa ilang bato, mga muka, espada at pattern. Ang iba dito, 6 meters ang taas. Imagine mo, yan yung panahon na walang crane. So paano nila tinayo? Ngayon nakatayo pa rin sila, tahimik at kasing katag ng misis mong nakabantay lagi sa'yo. Sa Laos, may libu-libong higanting garapon nakakalat sa bundok. Sa unang tingin parang iniwan ng mga paso, pero bawat jar gawa sa solidong bato at may timbang na hanggang 6 tons. Yung iba, 3 meters pa ang taas, literal na banga ng higante. Ang tanong, para saan? Sabi ng mga archaeologists, baka pang libing. Ginagamit para sa mga bangkay bago ilibing ulit. Parang ancient Tupperware ng mga patay, pero walang direct proof, so hanggang hula lang. Ang mas nakakapanindig balahibo, marami sa mga site na to, hindi pa rin pwedeng galawin hanggang ngayon. Dahil may mga bomba pa mula World War II. Talagang pinaghalong ancient mystery at modern danger. Ang mga taga-Laos, ang sabi nila, gawa daw yan ng mga giants din. Abay, parang lahat ng walang may-ari, lagi na lang, higante ang sinisisi. Lipat tayo sa Africa, sa Kenya. Kung sa atin may bato ni Darna, sila naman may bato ng langit. Ang tawag, Namuratunga, meaning people of stone, nasa tabi ng Lake Turkana. At may mga stone pillars na maayos ang pagkaayos. Hindi ito random, may north, south at east-west alignment pa. At ayon sa ilang scientists, baka daw ginagamit ito para sundan ng mga bituin. Ang mga bato raw ay gawa sa basalt. May ilan na nakatabingi, may ilan na nakatuwid, pero lahat intentional. Bago pa naimbento ang Bratwurst, may mga taong marunong mag-observe ng araw. Ang tawag, Goseck Circle. Isa sa pinakamatandang solar observatories sa buong Europe. Isipin mo, 7,000 years ago, may mga tao na nagsasabi na doon tumataas ang araw tuwing December. At ginawa nilang circular wooden fence na may 3 gate. Isang tumatapat sa sunrise, isa sa sunset, at isa sa north. Literal na ancient solar calendar. At nung pinag-aralan ng mga scientists, sakto talaga yung alignment. Ang Goseck Circle ay gawa ng mga linear pottery people, pero wala nakasulat kung sino talaga ang nagplano. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin yung mga hukay at marker sa field. At eto na ang pinaka-epic sa lahat. Sa gitna ng dagat ng Micronesia, may lungsod na parang Venice pero gawa sa bato. Ang Nan Madol or City of Ghosts. May halos 100 artificial islands, lahat gawa sa basalt o batong bakal. Yung mga pader, tig 50 tons bawat isa. At ginawa nila yan bago pa nagka-crane, barko o forklift. Sabi ng mga lokal, tinayo daw yan ng mga magkakapatid na mangkukulam na gumagamit ng magic para liparin ang mga bato. Yung city may mga templo, libingan, palasyo at kanal. At ayon sa legend, naging kapital yan ng Saudeleur Dynasty noong 12,000 CE. Pero ang foundation daw, baka umabot pa ng 500 CE. Meaning, may mga naunang builder bago pa dumating yung mga hari. Isipin mo, sa gitna ng dagat may stone city, walang semento, walang rebar, pero 8 meters ang taas ng pader. At hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nila na-transport ang mga bato mula bundok papunta sa lagoon. At nang dumating ang mga European explorer,
Nagulat sila kasi ang sabi nila parang Egypt sa gitna ng Pacific. Hanggang ngayon, Nan Madol ay UNESCO World Heritage Site at isa sa pinakamahiwagang lungsod na gawa ng hindi kilalang kamay. So yun, bawat misteryo isang bagay ang sigurado. Kung kaya nila magpatayo ng mga bato ng walang makina, kaya mo rin bumangon kahit mabigat ang problema. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muli.